Hi guys! So today, mag-update nga po tayo dito sa video na ginawa ko last time about sa kung paano mag-payout sa Pupo Live using USDT via Gcrypto. So may mga issue kasi yung iba dito regarding sa pag-send ng code, no? Kasi hindi sila makareceive sa kanilang email. So yun po yung pag-uusapan natin. So anyway, sa mga gamers dyan sa Pupo Live, sa mga players or sa bumibili ng Popo Coins para makapaghagis or makapagbigay ng gift. I-recommend ko sa inyo guys itong isang legit na website kung saan ay dito rin po talaga ako bumibili. Ito pong si CocoDP. So pwede kang bumili dito ng Popo Coins at napakabilis po ng processing dito. So, fast transaction. And ito po yung mga available packages dito sa CocoDP. So, may mga maliliit na amount and then meron ding mga malalaking amount. At kapag ginamit niyo po yung link na nasa pin comment before kayo bibili, magkakaroon pa kayo ng discount. So, instead na ito yung babayaran ninyo kapag itong package na ito yung bibilihin ninyo, so ito na lang po. Kasi meron kayong discount dahil ginamit niyo po yung link na nasa pin comment. So, bukod sa fast transaction dito sa CocoDP, 24/7 din po sila open. So, anytime, Wow. pwede kayong bumili dito ng Pupo Coins. So, ito si CocoDP ay hindi po siya application. Website lang po siya. Kaya, make sure na i-click po yung link na nasa pin comment para may direct kayo dito sa kanilang website. So, bukod sa Pupo Live Coins, available din po dito yung Bigo Live Diamond. So, kung nagla-livestream ka din sa Bigo Live at gusto mo rin bumili ng Bigo Live Diamonds, pwede ka rin bumili dito sa CocoDP. And also sa mga naglalaro ng Mobile Legends, so pwede kang bumili dito sa CocoDP ng mga diamonds. Alright, so ngayon pag-usapan na nga po natin yung about nga dun sa hindi matanggap na email sa Gcrypto kapag nag-process kayo ng transaction dun, no? So, pag-usapan natin kung ano yung pwede natin gawin kapag nangyari ito sa atin. Kasi mostly ito talaga yung mga problema ng ilang mga nag-try na payout ng kanilang earnings sa Pupo Live via Gcrypto. So, puntahan natin yung aking Gcash account kasi meron na ako i-share sa inyo doon. Okay, so andito tayo guys sa Gcash wallet ko. So, by the way, para hindi kayo malito, so hindi ko talaga ipapakita dito yung tutorial kung paano tayo mag-payout from Pupo Live papunta po sa USDT Gcrypto. So, bale, ito yung, ano bang tawag dito? Bale, ito yung pwede nating gawin kapag meron tayong na-encounter na katulad ng mga na-encounter nitong ibang mga user na ito. So, itong mga comment na to, galing po ito dun sa video na ginawa ko dati about nga po dito sa uh, kung paano mag-send or mag-payout sa Pupo Live using USDT via Gcrypto. So, sila tinry nila and yun nga, nagkaroon sa ng problema regarding nga po sa code na sinend ni Gcrypto which is hindi nila ma-receive sa kanilang email. So, itong gagawin natin dito sa video na to is papakita ko lang kung ano yung pwede natin gawin para makita natin yung code, makareceive tayo ng code. So, kung hindi nyo pa napanood itong video na to, guys, panoorin nyo para mag-guide kayo kung paano kayo mag-payout sa Pupo Live using USDT via Gcrypto. So, yung Gcrypto guys is makikita nyo po yan dito sa Gcash application mismo. So, halimbawa, ayan, ito yung ating Gcash wallet. So, yung Gcrypto is makikita natin dito sa View All section. So, ayan. Tap natin and then ito po yung Gcrypto. So kapag sinunod nyo yung tutorial natin is dito po yan papasok sa account na to itong sa Gcrypto via USDT. Okay? So yung problema is kapag tinransfer mo na yung iyong pera from Gcrypto papunta sa Gcash wallet mismo is hindi ka na makaka-receive ng code.
So, yun yung nagiging problema ng ilan. So, yung iba, wala namang problema pagdating dito sa transaction nila sa GCrypto papunta sa main wallet natin sa GCash. Meron lang iba talaga na nagkakaroon silang problema. So, hindi nga po sila makareceive ng code. So, dito po yun papasok, no? And kapag i-withdraw na nila, ayan, halimbawa, i-withdraw nila, so magsisend kasi ng code si GCrypto sa email. So, yun yung problema kasi hindi nila ma-receive yung code. So, ngayon, yung pwede nating gawin is, punta muna tayo dito sa ating main wallet sa GCash. So, dito sa profile guys, check nyo dito kung ano po yung email na ginamit nyo. Ayan. So, dito nyo po makikita yung details nyo or yung profile nyo sa GCash and makikita nyo nga po dito yung inyong email address na ginamit, no? Sa paggawa nyo ng GCash account. So, expect na dito po yan papasok yung code na sinend ni GCrypto sa email na ito. So, kunyari, hindi nyo talaga makita dito sa inbox nyo sa Gmail. Ayan, halimbawa, ayan. So, andito tayo sa account ko sa Gmail. Bali, ito yung mga email na nare-receive ko. So, make sure guys ha na yung email na andun sa GCash account nyo is yun talaga yung gamit nyo dito. Kasi kung hindi, syempre, hindi nyo talaga yun marireceive yung code na galing sa GCrypto. So, para makatiyak kayo na yun talaga yung email, i-check nyo dito guys sa part na to, dito sa profile. So, katulad ko kasi, marami ako mga email na ginagamit. So, dun sa aking GCash wallet, ito yung email na ginamit ko. So, ngayon, yung ginagamit ko is hindi siya yung email. So, malamang kapag nag-process ako ng transaction sa GCrypto ngayon, is hindi siya ma-receive dito sa account na to. Kaya, i-change ko siya dito sa account ko na to. So, ito yung pangalawang email ko. So, ito kasi yung email na ginamit ko dun sa GCash. So, dapat ito yung email na gagamitin ko kapag mag-transact ako sa GCrypto para ma-receive ko siya dito. So, kung ito na talaga yung email na gamit nyo tapos wala pa rin, so try nyo guys i-check sa spam folder. Kasi minsan, yung mga email na supposedly makikita talaga natin dito sa primary, hindi siya pumapasok and napupunta siya dito sa spam. So, try nyo i-check sa spam. So, baka dito pumasok o kaya naman dito sa important. Ayan, try nyo rin dito. And, ayan, i-check nyo na lang guys, baka kasi kung saan siya pumasok. May mga ganun kasing scenario na hindi pumapasok sa primary natin. Doon sa iba pumasok. And, ayun yung isang way para matry nyong mahanap nyo yung inyong code na sinend ni GCrypto. Pero kung chinek nyo na lahat tapos wala pa rin, yung gagawin nyo is bumalik na lang kayo sa GCash and then here, i-edit nyo na lang po yung email address ninyo. So, pwede nyo pong palitan ito, no? I-click nyo lang po itong pen na nasa taas. Then, palitan nyo ng panibagong email, yung active. Okay? So, make sure na active na yung ilalagay nyo dito na email para doon nyo ma-receive yung code na isi-send ni GCrypto. Okay? So, kung wala pa rin talaga, so baka time na talaga na kumontak na tayo sa customer service. So, dito sa help section, chat nyo na lang si Gigi dito para matulungan kayo. No? Kung wala talaga dun sa dalawang way na share ko sa inyo. So, i-chat nyo na si Gigi para makatulong sa inyo. So, ayun lang naman. So, yun lang talaga yung nagiging problema ng ilang user sa pag-payout nila from Populive going to GCrypto. So, yung iba, wala namang naging problema. May ilan lang talaga na ganun yung nangyari. I don't know, baka hindi na active or baka may problema sa email nila. So, kasi ako dito sa GCrypto, hindi pa naman ako nagkaroon ng problema. Yung mga code talagang nare-receive ko naman sa email ko. So, ayun lang, yung share ko sa inyo today. So, kung hindi nyo pa napanood yung video na ito, make sure na panoorin nyo guys. Kung gusto nyo mas malaki yung conversion ng payout nyo sa Pupo Live.
So, dito lang po yan papasok sa GCrypto wallet. Ayan, yung iba naman, after nilang mag-process, so ini-expect nila na agad-agad papasok dito sa GCash wallet. So hindi po, papasok po siya dito sa GCrypto kasi dito po natin siya pini-out. So sa GCrypto muna siya. Tapos pagdating ng GCrypto, din saka mo siya i-transfer dun sa inyong main wallet sa GCash. Okay? So ayan lang yung i-share ko sa inyo today. So sana nakatulong ito especially sa mga nagkaroon ng problema regarding nga po sa code na hindi ma-receive. Okay, so that's it for today. Again, maraming salamat and see you next time. Thank you for watching.